Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay October 11, 2023. So, Wednesday. At pullback ulit yung market natin ha. So, medyo ayaw umarangkada. Pero kanina umaga, verde yung market natin. So, nagtatrap lang kaya siya. So, dalawang beses na nauntog yung index natin malapit dito or dito sa may bandang 6,300. So, gumalaw yung global market pero yung market natin hindi sumabay yung kanyang galaw. So, nag-close tayo 6,253.96. Ewan ko kung napasin nyo, noong umaga, meron tayo net foreign buy, pero pag close pala natin, selling ulit, negative 160.31 million naman. Okay? So medyo marami na pullback, pero meron pa rin naman berde dito sa mga trending stocks natin. Halimbawa, itong si Green, so patuloy na marangkada yung galaw niya. So nag-push siya ng 4.85%. So maganda yung galaw niya. Tumuloy yung yung trend nitong si Green natin. Yun pala nag-close tayo is negative 0.16 percent yung index natin. Tapos si dito nagdi-trending siya so pullback din negative 2.14%. So nag-step down si CEO na dito and then meron pumalit kay Dennis Oy natin. So bakit kaya? Next si SCC, so pullback din siya. Yung mga gainers natin kahapon, si SCC at saka si DMC, pullback for today. So nag-pullback si SCC ng negative 1.77%. Pero meron naman siyang net foreign buy na 4.23%. And then si Ion natin, eto medyo sumipa. Nag-up siya ng 9.84%. So isa sa mga winners for today. Pero meron siya net foreign sell na 1.47 million. Tapos si DMC, meron siyang in-announce na dividends. Hindi ko na-compute kung ilan. Parang 0.7 pesos compared sa ano bang price ngayon ni DMC. Mamaya silipin natin. So maliit lang yata, no? Alam ko si SCC, yung malaki. Pero itong si DMC, medyo mababa. So nag-pullback siya, negative 2.78%. So yun pala, ilalabas na pala yung yung dividends na announcement sa kanya. Kaya pala kahapon, medyo sumipa yung kanyang price action. Next, si Apollo. So medyo malakas yata yung pullback nito. Negative 5.26%. Okay, so normal naman sa kanya yung 5%. Kaya lang, ang medyo abnormal sa kanya, meron siyang net foreign sell na 10.73 million. Okay? So, mukhang magre-retest tayo sa MA20 ng index. Kasi hindi natin makita yung yung bounce niya dito sa MA9. So, medyo nahirapan po si PSC market. Ayan. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, kung nanonood ka po, yung ating review is for education purposes. Huwag mong gagamitin po ito para maging reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved due diligence, ayan, nabulol na. At saka double check mo na lang po yung mga stocks na binibili mo. Then follow mo ako dito sa social media natin, dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel para updated ka sa mga trending stocks review. Or kung gusto mo, join ka po dito sa trading community natin or mag-support. Pwede rin naman. Tapos, check mo na lang kung nakasubscribe ka yung ating uploaded videos, yung ating mga company reviews, yung ating mga sample trades, basic indicators, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating PSE market studies. Tapos follow mo din ako dito sa crypto to para sa mga play turn games natin. So hindi pa nagpaparamdam. Wala pa rin tayo makita na magandang play turn games. Dito naman sa Facebook natin, Palabi Trader. So follow mo na lang po para updated ka sa post. Facebook page, ganoon din po. So check mo na lang. Bodega Peak para sa mga articles sa local market, US market at saka sa cryptos. Tapos sabi natin yung ating money earners na website, medyo malapit na pala mag-expire to. So i-merge natin kay Bodega Peak na website natin. Later on, syempre, lalagyan ulit natin ito ng mga articles. Hindi na kasi natin maharap kasi gumagawa tayo ng mga websites. So check mo lang po ito para sa mga side hustles na ginagawa natin. Okay. So tingin tayo dito sa Twitter, yung mga posts natin for today. So hindi pa rin natin makita yung medyo mailap na foreigners kanina. Lumabas ulit siya after meron yata siyang around 300 million na net foreign buy. Pero yun nga, bumaliktad din tayo bago magkaroon ng pre-close sa market. Malaki turnover value kasi may block sale dito kay Manila Water naman. So alam ko binenta ni AC yung mga shares niya, no? So binili siya and then kaya medyo malaki pala yung turnover value natin for today.
2 days trading naman. Okay? So ito yung galawan dito sa market. Medyo maganda sa properties. O siya lang ang berde dito kasama si Holding Firms Property, SMPH yata to. Services, nag-drop negative 0.1 mining. So medyo nag-pullback yung mining natin. Tapos finance is negative 0.6% man. Okay? So SMPH may bagong SM Center San Pedro Laguna. Dami na, no? Santa Rosa, San Pedro, sa pa ba? Halos lahat na yata ng lugar dyan sa may Laguna is meron ng SM. Okay, good para sa kanya. Foreign funds bought si East, West, Metrobank, ASEAN, CNPF, AGI, RCR, Tel, Converge, si Bloom, at saka si Plus. Ayan. Yan po yung mga binili ng foreigners dito. So ito yung pinaka-news natin sa kanya. And dito pala sa baba. Ayan. Oil will remain as chairman and then may bago tayong president as president ng dito CME will replace Dennis Uy as the Chief Executive Officer of dito Telecom Corporation. Ayan, so nag-step down. Bakit kaya? Ayan. Alamin natin yan. So KPPI is considering acquisition of leasable office space. Alter announced that its subsidiary, Alternergy Tanay Wind Corporation, has signed a lease contract and revenue. Asia Extend Global Markets Rally, pero sa Philippines hindi natin naramdaman. So dito, pinag-usapan for today, RFM declares regular cash dividend. PAL is set to open more routes from Cebu to Bicol. Tapos Manila Water to repurchase. Si Manila Water pala bumili ng kanyang shares from Ayala Corporation and Philwater Holdings Company. Ayan, so yun nakita natin. We don't need to increase rates anymore. Okay, so yun yata yung reason bakit nag-observe sa US market ngayon. Okay, si dito ulit. Video Open Singapore Corporate Office, Double Dragon pala, Open Singapore Corporate Office, 8 months exports drop minus 6.6%. So hindi maganda yung mga data. DMCI declares special cash dividend nga din po na 0.72 per outstanding common share natin. Okay? So AC yung nagbenta, ayan, 23.5%. So yun yung stake niya, nag-drop siya hindi siya nagbigay. So, ang laki naman pag binenta yung 23%. Okay? So oil prices will not increase despite ongoing conflict. Cebu aims to increase international capacity. DMC, yan na yun. Tapos ito si Merara, so 20% yung binigay niya for this year. Ang laki. Share buyback, AP Robinson. Double Dragon, meron siyang opening global sales headquarter sa Singapore. Okay, so global sales headquarter. Okay. So PSI rose alongside most Asian peers kahapon. Tapos eto guys, double check niyo kasi ibabagsak yung stocks natin pag malapit na po yung long holidays natin. Diretso na to, 'di ba? Kasi yung October 30 official na holiday na siya, 'di ba? Meron ng memorandum. Tapos ano ba? File a leave. October 31, ano ba tong file a leave na to? Pero diretso to, no? November 1, 2, 3. Okay, file a leave, sabi niya. Hey Fox, President has declared October 30 as non-working day. As a result, Filipinos will have a long weekend at the end of the month. Ayan. So normally, nagde-drop kasi yung markets po natin. Tapos US market is okay naman yung kanilang galawan. Yung representative natin dito, nag-up siya ng 1.11% pero hindi sumunod si PSE. Kaninang first half ng trading, up tayo ng 0.5%. Pero hindi rin siya natuloy. Okay? Okay, and then as usual, yung plugin natin sa Patreon, yung mga gusto pong sumali sa trading group natin. So open po siya sa mga nag-trade sa Philippine market, trading and investing naman. So double check nyo na po. Kung gusto mo mag-support, pwede rin po dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so refresh natin to ang Trade Asia Prime natin. So medyo nagkaroon ng buusan kanina. So first half hanggang bago mag-pre-close is okay naman. Pero nung malapit na yung pre-close natin, nag-drop tapos binuhusan pa. So kaya balik tayo dito sa 6,253. So nag-drop yung index ng negative 0.16%. Meron tayong turnover value na 5.45 billion, 160 million net foreign sales. Sayang, no? Kanina 300 million yung net foreign buy. So nanguna sa laglagan si DMC, more than 2%, Converge, URC, Jollibee,
BDO and then GGS. Jollibee, pinulbak ulit, no? And then, pinaka-winners natin, Metrobank. Ayan, so nag-bounce na siya. Si Mer, 2.74. Breakout yata itong si Mer. Bloom, 2.69. So finally, nag-bounce si Bloom. JT Cap, 2.4% naman. So 32% foreign participation. And then meron tayong 68% local participation naman. Okay? So ito po yung galawan ng ating mga winners for today. So biglang nag-spike si Ellie. So kinain niya yung ilang araw ba yun? 3, 4 na araw na red candle. And then tumuloy na yung breakout sa kanyang flag formation naman. Congrats sa meron po. So siya pala yung pinakamalaki. And then next si Ionix natin. So nag-up siya ng 9.84%. Nabuhay si Aba. 5.45%. Mag-breakout kaya, matuloy kaya yung breakout. Si Mark, dire-diretso 5.26. Green, 4.88. Sino pa ba? Nabuhay yung ibang penny stocks. Primex, 4%. Metrobank, 3%. Si Ani, nabuhay din, no? 3.32. Si Ara, 2.8, and the PHR is 2.78%. So dito sa loser, si APBI minus 8.11%, Apollo minus 5%, sino pa ba? Inex minus 4%, Balay minus 3.33% naman. Okay, so medyo matamlay yung galaw ng market. Mas marami ng konti yung blue chips na nag-drop for today's trading naman. Okay? So tingin tayo dito sa galaw ng market. So nauntog si PSE. Mukhang hindi niya kaya to 6,300. Mukhang dyan yung gusto niyang initial na resistance. And then support natin is 6,150. So nag-close the gap siya, no? So nag-close the gap yung galaw natin. May gap kasi nung kahapon pero naman siya, inverted doji. At kanina nag-try na mag-breakout ulit sa 6.3. Binuhusan naman. Kaya medyo bumaliktad yung galaw natin and then nag-close the gap. Okay? So tingnan natin bukas kung meron tayong follow-up na bounce o baka retest muna dito sa 6,200 yung market natin. Pero tayo lang naman. Yung global market natin is okay naman yung kanya galawan. So, konti lang yung drop naman niya. So, nandito pa rin tayo sa RSI 50 pero medyo mahina nga yung ating MACD formation. So, kailangan niya mag-green candle bukas. Kung hindi, retest tayo dito sa MA 20 po ng ating index. Ayan. So, hindi matutuloy yung higher low formation natin kasi yung mga pinapakitang candle medyo bearish siya pero hindi pa naman siya masyadong breach yung yung higher low formation ni PSE naman. Okay? So double check natin yung ating US market. Refresh ko lang to. Maganda ulit dito sa US market mamaya. So S&P future 0.33, Dow future 0.31. Umarangkada. Tapos si Nasdaq ay 0.43%. So kahapon okay sila. Yung ating European markets, mapula siya kanina sa opening kasi kahapon ang lakas ng galaw Pero ngayon parang babawi ulit, magi-green siya. And then yung global markets natin is tingnan mo berde. So tayo yung medyo wala talaga sa wala sa timing yung PSE market natin. Lakas ng dalawa no. So halos 1%, more than 1% yung ibang indices ng ating market naman. Okay? So dito naman sa crypto, okay, 27 pa rin si Bitcoin, 27.2, Ethereum is bumaba na ng 1.6. BNB is below ulit ng 210, nasa 208. Tapos yung iba mapula, yung kandila mapula. Ayan. So meron naman siyang berde pero parang mas marami yung mapula ngayon dito sa cryptos. Okay? So balik tayo dito sa index, refresh. And then punta tayo sa trending stocks. Unahin natin ito ba na una? Si Green kasi berde yung kanyang galaw. Ayan. So dito muna siguro tayo sa mga penny stocks kasi ayaw gumalaw ng mga blue chips. Ang ganda ng galaw ni Green. Pakonti-konti lang yung itsura ng candle pero lalaki, no? So mula dito sa breakout is nag-up na siya ng more than 30%. Meron siyang konting pullback pala kanina. Pero mukhang pupunta na nga tayo dito sa usapan nating kahapon. Dito sa around, dito ba? 0.46. Ayan. So yan na po yung next na abangan natin sa kanya. Mukhang maganda yung volume ni Green natin. Ayan. So MA9 yung pinaka-support niya based dito sa previous na candles. And then, ito yung pinaka-trend na rin sa kanya, which is pwedeng maging inline dito sa previous resistance na 0.8.
46. Ayan. Malit lang ang kandila pero ang laki. Laki ng ginagalaw ni green po natin. Ayan. Meron bang good news dito? Meron siyang volume. Oh. Bumabalik na yung mga nagbenta last time dito. Nagpalamig muna siguro July, August, and then balikan sila ng September, October. Ayan. So, very good na ulit yung yung galaw niya. So, nakalimutan na yung 0. Umabot siya doon sa 0.25. Halos mag 0.25 siya, 'di ba? Yung bili ng benta ni Mr. Tio dito sa sa shares ng grade natin last time. Kaya nga biglang nag-drop yung yung prices niya. Okay? So medyo nakaka-recover na. Very good. Kahit pa paano, syempre, yung mga medyo naiwan dito is bumabalik na po si green natin. Yun nga lang, malapit na siya dito sa overbought condition. Hopefully, meron pa siyang spike. So, tingnan natin yung price action. So, malakas siya, 4.88%. Minus 800K net foreign sell. BDO Tower, ang buyer, China Bank. Triton pa rin yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, wala tayong catalyst. Maganda lang po yung trend ng chart patterns nitong si Green. Next, si dito. So, yun po yung catalyst natin, yung balita, nag-step down as president ng dito, tama ba? Telecom, si Mr. Dennis Uy. So, meron naman pumalit sa kanya, si Mr. Alberto. Okay? So, resistance 3.49. Okay, so baka mag-retest tayo dito sa double check mo na lang kung may obvious na breakdown dito sa trend lines or dito sa support. Meron tayo support dito sa kabila. Dito sa 3.1. Kasi ito yung channel pala natin o yung blocks. Ayan. So ito yung range natin sa kanya. Ngayon magre-retest siya dito sa bandang 3.1. Kasi yung candle natin medyo pullback sa kahapon na galaw naman. Okay, so watch out na lang. Bumalik na tayo below RSI 70. Tingnan natin kung matuloy yung recovery ng MACD for the coming few days. So based sa price action natin, nag-drop siya ng negative 2.14%, minus 200K net foreign sell. Call Campos ang buyer and then call Star All yung ating pinaka-main seller. Ayan. So medyo bearish yung setup niya pero nandito lang naman. Nandito lang sa console area si dito. Watch out na lang po kung magkaroon siya ng breakout o breakdown ng price. Okay? So next si SCC. So mag-fill the gap kaya itong si SCC. Pero meron naman siya dividends, di ba? So anyway, good na rin yon. Kasi yung current price niya, kung ang equivalent is 9.9%, diba, yung competition niya, malaki pa rin naman siya as compared sa lows natin dito sa 33.5. Anyway, untog tayo for today. So hopefully hindi siya mag-fill the gap and then saka siya mag-recover ng price action. Kasi hindi pa, kailan ba ex-date natin dito? Nabanggit ko ba? Kapon nakalimutan ko na naman yung ex-date nitong si SEC. So above RSI 50 pero may pullback siya. Tingnan natin kung matuloy yung RSI yung MACD formation. So hindi pa naman nagre-recover yung MACD sa ibabaw ng red lines. Pero syempre pansinin mo na lang syempre bullish tayo, sabihin natin kasi yung RSI is always above ng 50 level. So ito yung trend and then syempre may chance din na mag-close the gap itong si SCC. Okay? Pero malaki na yun 9% na dividends. So, meron siyang loss, negative 1.7%. Net foreign buy pa rin, 4.3 million. BDO call, ang buyer. Call pa yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Next, Ionics. Okay, so maganda yung galaw ni Ionics natin. Sumipa. Ganda ng candle. Sobrang lakas naman yung sipa nitong si Ionics natin. Congrats po dun sa mga nakasalo sa kanya. 9.84% up, 1.4 million net foreign sell. Call BDO ang buyer and then call BPI yung ating pinaka-main seller. So meron na siyang obvious yung breakout. O dito pa lang, obvious na yung breakout niya. Yun pala yung inaantay niya para mag-explode ulit si Ionics. Tapos ang maganda, nag-bounce siya sa MA100. Tingnan natin kung meron siyang karga, kung ano ba to? Tulak lang ba to o meron siya? So tignan nga natin yung price action niya. Okay, negative, wala naman masyado. Locals lang pala. So anyway, technical wise, okay naman yung galaw niya. So nag-breakout dito sa MA
100. Support is dito sa around 1.26. Dito sa MA 100 naman. Okay? So, ano bang na-miss natin dito sa setup niya? Yung magandang spike niya kahapon. Pero meron siya dito, may shakeout siya dito sa 1.06. After pala nun, arangkada na yung kanyang pinaka price action. Meron siyang failed breakout dito, nauntog pero bumalik. So, and then tinulak na yung prices po nitong si Ionix natin. Okay, so very good. RSI is nasa 60 level, tapos yung MACD is naging bullish na yung itsura niya dahil dito sa mga pasok na traders naman. Okay, so wala tayong news, technical breakout, yung nakita natin sa kanya. Next, si DMC, malit ba yon? So 0.7 out of 10.5. So walang piso, no? Kulang sa piso. Hindi pa nabutal pa siya. So anyway, based sa kanyang dividends, 0.72. Ayan, nagbukas ako ng calculate. Divided by, okay, nag-drop siya. Ba't nag-drop kung kailan may dividends? 10.84, di ba? 10.84 yung kahapon is times 100. 6% ba to? 6.6% ba? Ganda rin pala. Kaya pala nag-up siya ng 4% kahapon. Kaso kinain din niya eh. Umurong din. Nag-fill the gap siya dito. Tama ba? Hindi niya naabot yung gap dito sa 10.82. So yan yung pinaka-resistance natin ngayon based dito sa price action niya. Ayan. So nagtakbo na yung iba. Ayaw sa dividends yata. Tapos sa RSI still above 50 pa naman. Okay? So too early to say na magde-drop na si DMC. Isang candle pa lang naman. Tignan natin bukas kung may follow-up yung kanya galaw. So based sa price action, negative 2.78%, minus 5 million, net foreign sell. Call sale, say ang buyer, and then pep call yung ating pinaka-main seller. So nasa support pa rin naman sa MA20. And then si Apollo, so yun lang naman nakita ko na kakaiba bukod sa drop na 5%. Kala mo, lalaki ng volume niya dito eh. Pero net foreign sell kasi yung yung galaw ni Apollo. Tingnan natin na. Negative 5.26%. Yan 10.7 million. Medyo significant yan. Mercantile Dragon Fi, tama ba? Ang buyer natin, Salisbury Mercantile, yung ating pinaka-main seller sa kanya. So medyo may lumabas kay Apollo kasi malaki yung net sell niya. RSI below 50. Yung isang candle kasi isang galaw kasi neto, 5% eh. Grabe yung mga kandila natin dito. Anyway, so kung lalagyan natin siya ng drawing, medyo drop siya sa MA20. So ilalagay na lang natin is support. Actually, support is point dito. Pero ngayon is bumalik siya ng konti dito sa support. Pero ito siguro 0.0169. Okay? So not so good syempre kasi drop ng 5%. Okay na sa yung recovery, no? Medyo nagpo-pullback muna si Apollo natin. Okay? So yun lang muna. Wala na akong iba nakita news kay Apollo. Yun lang muna yung ating review for today. So as usual, double check na lang natin ulit yung foreign buy kasi wala pa rin eh. Wala pa rin ako nakakompute na foreign buy. Kaya medyo mahina po yung ating market. Plus, nakita mo yung dates. Meron tayong upcoming na long holidays po sa Philippine market. Okay, so yun na lang. Babantayin natin. Ilang weeks pa naman. Pero baka manghina kasi yung market during that time. Ayan. So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Collaborator na YouTube channel. Join ka sa group guys kung sumali. Tapos crypto ko to para sa mga play to earn games, Facebook account, Facebook page, Budagi Big Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, investing. Pwede po kayo dito sa Patreon channel naman. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Kita pa ulit tayo bukas.